Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon sa patuloy na pag-iimbestiga ng Blue Ribbon Committee ng Senado upang mapanagot ang mga opisyal na sangkot sa korupsyon sa national budget ng 2025 at mga flood control projects ay ilalabas na umano ang arrest warrant ng 18 mga opisyal na tinutukoy na may kinalaman sa korupsyon at isa dito ay si dating Committee on Appropriations Chair ng Kongreso na ngayon ay nagtatago na sa ibang bansa na si Elizalde Zaldico. Inaasahan di umano na bago magtatapos ang Disyembre ngayong taon ay isa-isa na silang madadakip upang ikulong. Sa kabila nito ay mainit naman na pinag-uusapan ang di umano'y ginawa ni Senador Marcoleta. Idinadawit kasi siya sa umano'y peneke na dokumento ng surprised witness na presentan niya sa Senado na si retired Marine Soldier Orly Regala Guteza noong 25th of September ngayong taon. Dininay ni Atty. Piche Rose Espera na siya ang nagpirma ng sworn affidavit ni Guteza na binasa at ipinasa sa Blue Ribbon Committee hearing ng Senado kamakailan lamang. Subalit hindi na nakapagpigil pa si Atty. Espera dahil mukhang binabaliktad pa di umano siya. Ginigipit at binabantaan na maaaring makakasuhan at madidisbar ayon sa mga pahayag ni Senador Marcoleta dahil sa pagdidinay nito sa pagperma ng affidavit ni Guteza. At naglabas na nga ng mahabang mensahe si Atty. Espera sa kanyang official account ng kanyang panig at ikinanta na hindi lang isang beses di umano, kundi 2 beses pa umanong pinalsified ang perma niya. Pineke ang mga dokumento gamit ang kanyang pangalan at yun ang ipinasa sa legislative body ng Senado. Pinatamaan niya si Senator Marcoleta na kumakaladkad ng kanyang pangalan kung kaya ay naglakas loob na siyang lumabas at ipaglaban ang kanyang sarili. Dininay ni Atty. Espera na nag-ooperate ang kanyang law office 24/7 upang makapag-notarize. Isa umano itong kasinungalingan at maling paratang. Mukhang malalagay sa alanganin dito sa Marcoleta at tila mahaharap sa Ethics Committee ng Senado pag nagkataon kung ito'y mapatunayan. Desidido umano si Atty. Espera na harapin ang mga umano'y pambibintang na ito at pinapanindigan niya na hindi siya ang pumirma ng sworn affidavit ni Orly Guteza. Palaisipan din ngayon sa marami kung nasaan at ano na ang nangyari kay Orly Regala Guteza dahil hindi na ito nagpapakita. Ito'y sa kabila ng panawagan ngayon ng Blue Ribbon Committee ng Senado, DOJ at ICI na magpakita na at makipagtulungan sa investigasyon. Handa din di umano ang DOJ na bigyan siya ng proteksyon para sa kanyang seguridad subalit hindi ito nagpakita at wala rin senyales kung saan na ito nagtatago at hindi na rin makontak ang kanyang phone. Nangangamba na rin ngayon ang marami kung napano na itong si Orly Regala Guteza. So yan, sabi ni Ernesto Lopez, madaldal kasi si Marcoleta kaya ito babasahin ko, wag kayong babasahin ko ito. Yung buong text kahit mahaba yan. Maganda mabasa natin yan kasi talagang matindi diyan ang Abunyog Robert Ilijan Santos, Yuli Merck, Mike Flores, May Salaya, Karen Cando, si Flor Belhi Caringor, si Lex Palarca sa Canada, shout out sa inyo. Okay. Ito mga kabunyog, mga kababayan, basahin natin Mano to, matindi to. Ayan. Okay. Naglabas ng statement itong si Atty. Piche Rose G. Espera. Hindi niya na raw talaga maano daw to, matindi raw yung ginagawa kasi. Ito, basahin natin Ayan, mga kabunyog. Sabi dito, Espera Law Office, 20 November 2025. Ayan. Mga kabunyog? Sabi dito sa statement, public statement. With utmost respect to the judicial, executive, and legislative branches of government, and in full submission to all lawful processes, I issue this statement to address the deeply alarming events involving 2 falsified documents attributed to me and presented before the Senate Blue Ribbon Committee.
on separate occasions. So dalawa na pala. Dalawa na palang falsified documents and present. Grabe. Out of respect for due process, I initially chose silence, both to protect my identity and peace of mind, and in the belief that my prompt and appropriate actions would, in time, allow the truth to prevail. This restraint was guided as well by the fact that the affiant in the first falsified affidavit, Mr. Orly Gutesa, remains missing and unavailable to clarify the circumstances surrounding the document attributed to him. In the absence of his verified testimony, all surrounding narratives remain hearsay. However, with the subsequent presentation of yet another falsified document, mayroon pa palang present na pangalawa pang falsified na document. Hindi natin alam yun Sabi niya, however, with the subsequent presentation of yet another falsified document, this time bearing a different affiant and introduced during a separate Senate Blue Ribbon Committee hearing, and in view of recent developments where my name has been unlawfully dragged across social platforms and public forums, it has now become imperative for me to speak. Yun ano pala? Hindi lang isang dokumento na ang finalsify, dalawa na daw. Kaya nagsalita na siya ngayon. For emphasis, this is my first public statement. That is, all other statements attributed to me were either false, enslas, or unauthorized. From the moment the first falsified document appeared online, I reacted with rightful indignation and immediately reported the incident, seeking a formal investigation from the Office of the Executive Judge of Manila, the authority vested with jurisdiction over my notarial practice. I submitted myself to judicial scrutiny, guided by my duty to uphold the rule of law, protect legal processes, and safeguard the integrity of my profession. In the course of the investigation, during which Mr. Gutesa failed to appear despite proper notice, I produced all documents necessary for verification, including my notarial books, seal, specimen signatures, and the monthly notarial reports that I consistently and faithfully submit to the Office of the Clerk of Court of Manila. These submissions enabled the proper authorities to independently and conclusively determine the falsity of the document attributed to me. After a comprehensive inquiry, it has been conclusively established by the RTC of Manila that the attributed affidavit to Mr. Orly Gutesa, where I was falsely made to appear as the notary public, is falsified. Let it be underscored that the document in question is a total fabrication. The signature attributed to me is not mine. Yan hindi raw sa kanya yung signature na yon. Yan. At ang sabi pa ni Attorney Espera, ayan. Ito mga kabunyog, the purported affidavit of Gutesa's document number, page number, and book number do not exist in my notarial records and will not exist in my records for the next 1 or 2 years, 2 or more years. Even the document stamp, the size, in its size, features, and the professional and personal data appearing therein are entirely fabricated. And to make matters even more glaring, the notarial office attributed to my law practice during Senate Blue Ribbon Committee is not my office and has never been my office. More gravely, second falsified document, ito na, may pangalawa pa palang falsified document, this time purportedly executed by an officer of CHESA, was later presented before the same Senate committee during a subsequent hearing. Again, by the same individual. Alam natin yan kung sino yung individual na yan. Siyempre si Marcoleta yan. Again, by the same individual who is regarded as one of the pillars of the Senate. This can no longer be dismissed as mere coincidence. It reflects a disturbing and unmistakable pattern of patronizing falsity and weaponizing fabricated documents within the nation's most
respected legislative body. The repeated insertion of falsified documents in the unfounded allegations directed at me serve no legislative purpose, offer no value to the inquiry into flood control issues, and instead undermine the dignity of the proceedings. These acts divert the committee from its true mandate and erode public trust in the very processes meant to uphold transparency and accountability. I also must emphasize this fundamental point to the public. No legitimate lawyer or notary public operates a 24/7 notarial office. Any claim suggesting that my notarial office or my other notarial office or any other notarial office was operating 24/7 is itself a significant and unmistakable red flag of falsification. The suggestion alone is contrary to the rules governing notarial practice and inconsistent with legal ethics. This alone should alert any reasonable observer and possible clients that something is gravely amiss. In a time when misinformation spreads quickly and truth is often distorted, I call on the public to exercise discernment and wisdom. Let us uphold truth so that justice may prevail. May we be reminded that actions and words lose all value when they are not grounded in honesty, fairness, and good intention. Finally, I assure the public I will pursue all appropriate legal remedies and processes available under our laws. My commitment is resolute, not only to defend my name, but to protect the integrity of the notarial practice and ensure accountability for the repeated improper use of falsified documents in official proceedings. I stand firm, I stand truthful, and I stand committed to my oath, to the rule of law, and to the protection of the institutions that safeguard justice in our nation. Ay mga kabunyog, mga kababayan, itong ano na ito, kung totoo itong mga sinabing ito ni Attorney Espera, at kung talagang kagagawan ni Senador Marcoleta ito, pwede siyang maano dito sa legal ethic, ay sa ethics ng Senado, pwede siyang sampaan ng reklamo nito, mga kabunyog. Kasi seryosong aligasyon, seryosong aligasyon yung sinasabi ni Attorney Espera. Hindi lang pala isang beses, mga kabunyog. 2 beses na ayon sa kanya. Kaya nga hindi na lang daw siya nanahimik eh. Kumbaga nung una pinalampas niya yung una, pero 2 beses na. Grabe ano? Ito namang si Argo, bakit naman bakit si Espera yung madidisbar? O ito na nga yung pinapakita ni Attorney Espera. Nung una daw present yung falsified document ni Gutesa. Okay, hindi pa siya naglabas ng statement noon. Kaya lang, ngayon mga kabunyog, mayroon pa palang pangalawang document na present sa hearing ng Senate Blue Ribbon. Yung pangalawang falsified document, sabi niya, ano na ito? Matindi na ito. Hindi na lang isang beses nag-present ng falsified document sa isang formal na legislative proceeding. Kumbaga sabi niya, maglalabas na ako ng statement. Mga kabunyog, mga kababayan, grabe ito. Nakikita nyo naman yung mga sinabi ni Attorney Espera na kumbaga sa kanya, ayaw niya sana ngang maging kontrobersyal yan. Kaya nga hindi daw siya nagre-release ng statement eh. Nung una na pinalsify yung document, lahat daw falsified doon eh. Yung perma niya, at saka yung notarial number, lahat. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga nung una daw, niya na ito, yun, napalampas niya. Pero mayroon pang pangalawang document na present sa hearing ng Senado. Sa Senate Blue Ribbon din. At ang sabi niya, you is the same individual, parehong tao na nag-present niyan, na parang tinuturing ang sarili niya na pilar ng Senado. Alam naman natin kung sinong nagpipresent doon. Di ba si Senador Marcoleta lang naman?
Ha? Kaya sabi ni Attorney Pichi Rose Espera, hindi niya na ito mapapalampas. Mag-aano na siya ng appropriate na remedies dito. Ang pinaka-appropriate na remedy diyan, kung nakikinig si Attorney Rose Espera, file na ng ethics complaint si Senador Marcoleta diyan sa Senado. Kasi maalala naman natin na si Marcoleta, yung privilege speech niya nung isang araw, yun pa rin na bakit daw yon. Ang pinapalabas kasi ni Marcoleta na itong si Attorney Espera ay siyang dapat sisihin diyan sa notaryo na yan ni Gutesa. Parang itong si Attorney Espera nag-ooperate ng ng notarial office 24/7, kaya nga daw kahit gabi ka pumunta doon, nanunotaryo. At ang sinasabi ni Marcoleta, walang kasalanan si Gutesa kasi nagpanotaryo lang naman siya. Ang sabi ni Attorney Espera, nung pinapatawag kasi doon sa Regional Trial Court ng Manila, hindi naman umattend si Gutesa. Di dapat sana nagkaharapan. Kaya lang hindi rin tumitigil si Marcoleta eh. Nung isang araw si na naman. Actually, 'di ba sinabi nga ni Marcoleta na pag may paglalagyan, kapag naimbestiga niya daw at nakita niyang posibleng sangkot itong si Attorney Espera sa pamimiki ng falsified document na 'yon. May kalalagyan si Attorney Gutesa ay si Attorney Espera. Pero pinalampas niya na daw yun eh. Wala naman talaga tayong narinig kay Attorney Espera. Pero mayroon pang pangalawang present na dokumento na falsified na naman. Kaya sabi niya, hindi na ito pwede. Pangalawang falsified document. Na naman? Present na naman daw sa Senate Blue Ribbon. Ako hindi ko nasubaybayan yon. Hindi ko napansin yon na may pangalawa na palang document na present. Kaya ito? Ang tama dito, kasi unethical ito eh. Hindi ito tama na gawain ng isang senador. Unethical ito. Kaya dapat talagang sampahan ng reklamo ni Attorney Espera sa Senate Ethics Committee. Si JBR Sito yata ang chairman ng Ethics Committee. Sabi ni Noki Tubali, ano ba problema mo kay Marcoleta Inso? Ako ba ang may problema? Kita mo naman yung abogada eh. Galit, talaga siya. Nabasa natin yung buong statement niya. Nakakaano daw na nung una, na nga, piniki na nga yung kanyang mga perma, yung mga niya sa notaryo niya. Tapos ngayon, inulit na naman daw, pangalawa, hindi ko ano nyo ba yon? Nasundan nyo ba yon? May sinasabi siyang pangalawa pa raw na dokumento eh. I-research ko nga yan bukas. Ano nyo ba yon? Nasundan nyo yon? Ang sabi niya ni Attorney Espera, mayroon daw pangalawang dokumento na present na naman sa hearing ng Senate Blue Ribbon. Falsified document na naman daw yon. Hindi ko kasi masyadong nasundan yung sa hindi ko nasundan. Nasundan nyo ba yon? Sino ba yung mga viewers ko dito? May sinasabi, bukas, titingnan ko yung pangalawang falsified document. Kasi ang sinasabi, mayroon pang isang falsified document na present eh. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, abangan natin ito. Sana makarating kay Attorney Espera itong suggestion natin. Dapat ireklamo si Marcoleta niyan. Kasi ito eh, paulit-ulit na siya niyan. Tinitira talaga itong si Espera. Gusto na nga ni Espera na talagang masarado yung issue na yan. Nag-appear na siya dun sa hearing sa Regional Trial Court ng Manila. Pero hindi naman nag-attend si Gutesa. Tapos hindi siya tinitigilan.
O ngayon, mayroon na naman pangalawang document daw na present. Ha? Ano na naman yun? Falsified na naman yun. Anyway, bukas, makikita natin yan. Ha? Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Because of, what you have done so far, lahat kami naniniwala na pag pinapirmahan mo sa amin yung BICAM report, assuming na member ako ng Bicameral Conference Committee ng Senate panel, and even the BICAM report for ratification, ako with you there, I will sign it without reading. But the point is, Mr. President, first, ang gusto ko lang i-emphasize, i-reiterate, wala pong kinalaman ang Pangulo at wala siyang natanggap na 25 billion at wala ring delivery si Saldico. Imposible, sabi nga ni Bernardo, imposible siya mag-deliver ng 25% kasi ako yung nag-handle, ako nag-deliver ng 8 billion. Saan kukuha ng 25 billion si Saldico? Yung 81 billion, by the way, yung 29 billion na kasi 81 minus 52, hindi ba? Yun daw, ang nag-asikaso rin noon, si Tragib Olaybar, along with Secretary Bunuan and the others, rumekta na sa mga kontraktor, rumekta na sa mga RD, rumekta na sa mga DE. Hindi na niya napakailaman. Ang nahandle niya lang daw, 52 billion pesos worth of projects ng DPWH. Kasi the rest, 19 other agencies. Out of the 81, yung remainder, Olaybar again, along with Bunuan, hindi dumaan sa kanya. That's how the syndicate worked, Mr. President. Mr. President, pino-confirm ko, hindi ho kami nag-usap ni Senator Lacson, but re-review ko ho yung mga projects at ganun rin po nakita namin na about 1.1 billion 150 ang na veto po ng Pangulo. So yun rin po yung aking nasa isipan, kung ito po ay manggagaling sa kanya, bakit naman niya i-veto to? At nakita rin ho namin yung mga, may tinignan din ho yung mga list of contractors ho doon, kasi in-identify ho yung mga contractors. Marami ho sa contractors ay kasali rin po doon sa mga maanumalyang flood control. Nakita ho namin na nandiyan po sila Alpha and Omega General Contractor, ito po yung Diskaya. Si Wawaw Builders, nandiyan rin po. Si Legacy Construction na pinatawag natin dito, QM Builders. So ang ibig sabihin nitong mga contractors na nakita natin sa flood control, present rin dito sa 81 billion worth of projects. So, well, thank you, Senator Lacson, for your very eagle-eyed analysis on this matter. At yan rin po yung aming pag-iingatan moving forward, lalo na pagdating sa BICAM. At mentioned this many times na hindi na ho tayo papayag doon sa mga alien na projects, meaning projects na wala po sa original proposal at bigyan nilang papasok sa BICAM. I mentioned this many times dahil unang-una hindi ho na pag-usapan yan at pangalawa, masisira po yung buong budget process. And then live stream. The Yes, BICAM, whether big or small, will be live stream. There will be no more small BICAM. It will be live stream, no, this budget. So Irene will no longer cry. And I hope this, Alam What- niyang alam ko. and I hope, Mr. President, what Senator Gatchalian has started can be sustained sana. Not only in the 2026 budget, sana all the way na. Kasi this is a painful lesson para sa atin lahat, Mr. President. It pains me to see familiar names, some of them. The Executive Secretary is a good friend of mine, Mr. President. It pains me to mention his name.
Yeah. Anyway, Mr. President, may I ask for a few minutes suspension? Natutuyo na naman yung lalamunan ko. Yes, sir. Okay, it's I will continue my interpellation na afterwards. Maybe if there's, all right, just a few minutes, okay. kung merong ibang colleagues who wants, among our colleagues who may want to Well, take over based on first. the schedule, you're the last one to Sa for the DBCC. DBCC. Huh? Seven Rafi Tulfo is coming down. Okay. So in the meantime, session is suspended for a few. Na nag-digitalize sila ng different offices. But, Mr. President, hindi ho ito perfect, no? Marami dito sa mga systems nila are individually developed. So, hindi pa ito yung tinatawag natin end-to-end system. So, yun naman ang balak ko ni Commissioner Nepomuceno last time nung nagkaroon ho kami ng hearing sa Committee on Ways and Means, na magkakaroon ho sila ng partnership with a entity na magpo-provide ng end-to-end system at no cost to the government. So right now, you said, Mr. President, na internalized Yes, internal ho. sila. Correct. Pero isn't that dangerous? There's the risk na magkaroon ng tampering kasi sila lang po ang nag-uusap. Good. To avoid that particular issue, but right now, because we still don't have, we have no choice but to But- enter. Yeah. Tama ho kayo, Senator Tulfo, na importante yung check and balance even within the Bureau. So, meron ho silang mga ginagamit na technologies para magkaroon ng audit trail at gumagamit rin sila ng digital signatures para ma-track down yung movement po ng mga papeles. But from a management level ho, meron silang an independent group. This is the Information Management Group that reports straight to the commissioner, no? Na independent ho siya. So parang siya yung nagche-check po sa lahat po ng mga activities sa baba po ng Bureau of Customs, at yung independent group na yun reports directly to the commissioner. But moving forward, ang plano ho talaga nila ay magkaroon ng isang third-party provider, at itong third-party provider rin will provide a much more sophisticated system pagdating sa audit trail at sa transparency and accountability. Okay. A good example, Mr. President, ay yung sa X-ray. Meron tinatawag na green lane at may tinatawag na yellow lane. So, yung kargamento, lahat ng kargamento ay dumadaan dyan sa X-ray, supposedly. And yung mga natatag as sa yellow lane na dapat dumaan, yun ay mga kargamentong galing sa mga high-risk countries na pinaghinalaang talamak ang smuggling ng kung ano namang mga produkto or may mga kontrabando. Sometimes natatag dahil yung broker o importer ay meron ng hindi magandang record. Now, paano po natin ma-ensure, Mr. President, na doon sa computer system na nakakonect sa X-ray, hindi po ma-alter yun at yung mga kargamento na dapat naka-yellow lane, i-green lane na lang lahat-lahat? Well, Mr. President, I was advised by the Bureau of Customs. Meron ho silang mga parameters for the green lane, also for the yellow and red lane. No? So may mga parameters ho sila. In a nutshell ho, only the commissioner can change the parameters. No? So hindi ho pwedeng kahit sino-sino lang at the lower level na palitan po yung parameters. So meron ho silang
committee or group that discusses about the parameters, but it's only the commissioner that can change those parameters. No? So ganun po yung kanilang check and balance, Mr. President. Thank you, Mr. President. Dumako lang po tayo sa National Single Window System or NSW. The National Single Window is the flagship anti-smuggling digital system to automate and integrate all trade-related procedures. During last year's budget hearing, then Secretary Ralph Rector committed that the system would be in place by May 2025. As of today, hindi pa rin po nagpa-function yung NSW, I believe, Mr. President.